Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pinas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayanang Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may ko-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila.
marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong panganakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No? We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa.
Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Hindi ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Atty. Baligod,